The House of Representatives says it remains on track to approve the proposed 2027 national budget by October. But following the multi-billion peso flood control scandal, questions remain over how public funds are allocated, tracked, and accounted for. And to discuss this and more, we are joined by none other than the finance babe herself. Siya po, mga kapatid, ang Executive Director ng iLead. Ang iLead po, mga kapatid, ang kanila pong mission ay ang good governance at ang tutukan ang sinasabing expression of the national soul, the national expenditure. Kasama po natin si Zaiza Nadine Suzara. Maraming salamat, Zaiza, sa oras mo. Salamat sa invitation. Nasa starstruck ako sa'yo. Napapanood lang kita sa TV. Ganon ba? Oo, buti hindi ka na... At buti ay, pag ini-interview ka nila, Ronald Llamas at Ed Lingaw ay Zoom lang. Yes. Okay. Ang 7.2 trillion pesos ay napaka-abstraktong konsepto na. No? At ang definition ni Woodrow Wilson ito, the national budget is the expression of a nation's soul. Parang kumbaga putting your money where your mouth is. Yes. 7.2 trillion sounds malaki, pero sa totoo lang, expansionary budget ba yun? Kasi how much additional fiscal room ang meron tayo dito sa 7.2? Yeah, okay. So sige, simulan natin by talking about how it compares to the current year's budget, the 2026 budget. So the 2026 budget is 6.8 trillion pesos, tapos mas malaki siya ng 407 billion pesos, I believe, sa 2027 proposed budget. Pero yung 7.2 trillion peso proposed national budget natin for 2027, hindi yan lahat para sa strategic investments, para dun sa mga, let's say, infrastructure projects ng government. Ang katotohanan, napakalaki ng mandatory allocations para sa 2027 national budget. Actually, all of the past budgets even, for that matter. So pag sinabi nating mandatory allocations, ito yung mga bagay na unang-una siyang binabawas doon sa fiscal space. So, ibig sabihin, ibabawas muna dyan yung debt servicing natin. So, for the 2027 proposed budget, that's 1.1 trillion pesos. Ibabawas din doon yung share ng local government units from the national taxes. So, ang tawag dati dyan yung IRA, or Internal Revenue Allotment. Ngayon, ang tawag na sa kanya, National Tax Allotment. So, for 2027, that's 1.3 trillion pesos. Siyempre, the cost of running government, kung pag-uusapan lang natin just the salaries and the benefits of government workers as the military and uniformed personnel. May increase pa yung mga yan. Yes, may increases din sila. For 2027, that amounts to 2 trillion pesos na. So kung pagsasama-samahin natin, 1.1 for debt servicing, 1.3 for the national tax allotment, 2 trillion for personnel services or yung salaries and wages ng government. So that's 4.4 trillion pesos. Meaning, ang fiscal space lang talaga that you can allocate for the different programs and projects of government is only 2.8 trillion pesos. So, dun 2.8 trillion pesos, yan pa yung paghahati-hatian ng iba't ibang departments, kasama pa yung subsidy sa mga GOCCs, kasama pa yung subsidy sa state universities and colleges, and many other types of funds na nasa national budget natin. Pag dinrawing ba ang ating budget year by year, sabi mo you've been studying the national budget for the past 15 years, isang paganon ba siya o may mga bumababa na pagkakataon o pataas ng pataas every year? Actually, yung budget natin, pataas siya ng pataas taon-taon. At mahalaga yung trend na yon. Kasi kaya mo tinataas yung budget para makapag-invest sa productive capacity ng bansa. Kasi ang goal ng pagkakaroon ng budget, magkaroon ng
development mag-stimulate ng growth sa ekonomiya. Kaya lang, kung ikukumpara natin yung trend na pataas ng pataas yung national budget natin, ang nakikita naman natin the last few quarters, pababa ng pababa yung ekonomiya. Oh, yun. So, 'di ba, parang nagsimula tayo nung pandemic, after the pandemic nakabawi ng kaunti after our worst slump in terms of economic growth, tapos tumaas ng konti, tapos ngayon pababa siya ng pababa. So, 2026 so far, first quarter figures is 2.8% lang yung growth. Ngayong second quarter, 2.3% lang yung growth. So for someone like me and my friends are also in this space, ang tanong, pataas ng pataas yung budget, pero bakit parang wala siyang impact sa ekonomiya? So saan napupunta yung pera na ina-allocate taon-taon ng Kongreso sa napakaraming iba't ibang programs and projects ng pamahalaan? So yung inaasahan natin ng balik niyan, ito yung mga supposedly mga strategic investments. Yes. Mamaya na ako pupunta doon sa mga Yes. ayuda ha, at Oo. yung impression mo doon sa pagiging populist and reactive. Yes. Ano ba ang strategic investments? Ibig sabihin yung popondohan natin na may balik sa atin. Halimbawa. Siyempre, pag pinag-uusapan natin yung strategic investments in our system, that is supposed to be based on the Philippine Development Plan. So, halimbawa, for transportation o yung mga rail programs ng pamahalaan para nang sa ganun, maayos yung mobility. Strategic roads and bridges para halimbawa, makonect mo one province and the next province para yung transport and logistics maging mas maayos, may activity yung ekonomiya. Pagdating naman sa education, obviously we also want to develop our human capital. So education, basic education, secondary, tertiary, pati na rin syempre health. Malaking issue yung PhilHealth ng mga nagdaang taon, pero sa katotohanan dapat nag-i-invest tayo para sa mga bagay na ganyan, para naman sa ganon hindi lang infrastructure projects ang pinaglalaanan ng pera, kundi pati yung human capital. Kasi paano magiging competitive ang bansa natin? Paano tayo sasabay sa skills ng ASEAN neighbors natin kung nakikita natin ngayon, di ba, ang problema natin may learning poverty, and we have the worst figure in I believe in Asia. So yung mga bagay na ganun dapat yung mga strategic priorities ng government. Yung mga investment funds ba yan? Bahagi ba ng strategic development din yan? Yes, actually strategic development talaga yung dapat. Actually, kung iisipin mo, dapat talaga yung budget is oriented towards those things. Kasi in public financial management, there is such a thing called policy-based budgeting. Pag sinabi mong policy-based budgeting, the idea is dapat kung ano yung plinano ng economic managers ng isang gobyerno, in our case, that's the DBCC, the Development Budget Coordinating Committee. Na Kung mahirap, ano yung mahirap kabisaduhin yung Oo, acronym haba, nun. ang daming ang daming acronyms. Sila, essentially, kung ano yung plinano ng economic managers, politically, nanggagaling yan sa kung ano yung, agenda ng isang presidential administration. Yun dapat, yung makikita mo sa national budget, dapat yung dalawang yon ay aligned. And it's made up of, I think, 4 government agencies? Yes, so that's DepDev, DOF, DBM, ex officio yung BSP, sila yung in charge of monetary policy. Mga malalaki sahod. Yes. And then that's of course headed by the President of the Philippines. So ganun ka-importante yung national budget. Tapos kung ang makikita mo ay isang budget na hindi kumakabit doon sa development plan ng bansa, at ang makikita mo, ang budget ay napupunta sa, alam mo yun, ayuda, iba-ibang short-term and reactive programs and projects. Nandun nga tayo sa konteksto na napakaliit lang ng ating fiscal space, di ba? Pag tinanggal mo yung mga mandatory allocations, napakaliit lang ng pwedeng gastusin. So all the more that you need to maximize the fiscal space para while responding to the short-term needs of the country, you're also investing towards long-term development. At bahagi dyan yung mga education, Yes. mga training, yes. mga ganyan. Correct. Ang cute ng title ng budget, may title pa talaga yung budget. Ano? People-centered Yes. something-something for inclusive.
Pero people-centered, parang, alam naman sa robot natin ginagastos itong mga to, or mga androids, di ba? People-centered talaga. Wala, sino pa makikinabang ito? Pero, ang sinasabi mo ay napakalaki ng bahagi ng budget na to ang mapupunta sa ayuda. Yes. Oo. Lalo na yung mga naapektuhan nitong krisis ng Yes. langis. Short-term addressing of mga ganitong problema. The typical Filipino would say na, anong problema ron? And mostly, I think, a lot of Filipinos think that's the job of government. Pero, ang problema doon ay, Ang problema kasi kapag ka puro ayuda, kahit na hindi naman natin sinasabing hindi kailangang tugunan yung short-term needs. Obviously, kailangan tugunan yun. For example, nung nagdaang mga buwan, nagkaroon tayo ng, kinaharap natin yung oil crisis, tumaas yung presyo ng langis, hindi makapamasada yung mga PUV drivers. So, nagkaroon ng programa ang pamahalaan para magbigay ng subsidy sa kanila. So, yung mga ganong klaseng bagay, tama naman, kailangan naman yun. Kaya lang, ang mahirap ay kapag ka yung ayuda programs na binibigay, sobra-sobra yung magnitude ng nakakain niya doon sa pinag-usapan natin kanina na fiscal space. And worse, it becomes a tool for patronage politics. So pag sinabi natin patronage politics, obviously, ang involved dyan yung pamimigay ng ayuda para kung sino man yung congressman, mayor, barangay captain na nagbigay ng pera, sila yung iboboto mo para sa susunod na eleksyon. malapit na. Malapit na. Oh, Parang election budget nga raw ito eh. Oo. Kasi, di ba, parang a little over a year na lang, filing na ng candidacy. Yun yung mahirap kapag puro ayuda programs na lang ang popondohan natin. Ano pa ang matitira para dun sa pagsagot natin sa mga problema katulad nung learning crisis, katulad nung kawalan ng sapat na mga health facilities na hospitals doon sa mga probinsya, sa mga regions na walang yung mga cancer facilities, maraming iba't ibang klaseng diseases hindi matugunan dun sa mga... Yung cancer center na yan, Diyos ko. Diba? Ilang bilyon lang yan. Oo. Napakalaki ng gap, di ba? Kasi I would hear cancer patients say, nagpupunta pa sila dito sa Manila para lang makapagpa-PET scan, pipila para makakuha ng guarantee letter. So kapag yung ganong klaseng ayuda na system, yung kumakain sa napakalaking portion ng national budget, nagiging dependent yung kultura natin, nagiging dependent sa kung ano yung gustong ibigay ng mga politiko, imbes na serbisyo na actually dapat ipinibigay naman talaga ng pamahalaan. So yung inefficiency rin nung ganong klaseng sistema. Kasi halimbawa, kung efficient yung PhilHealth, kung meron tayong sapat na investments para sa pagpapagawa ng mga ospital, pipila ka pa ba sa congressman, sa senador para humingi ng tulong? Yun sanang mga ganong klaseng tinatawag na expenditures yung dapat pinaglalaanan ng national budget. Di bala na, at least marami naman tayong mga basketball court. Kasi mag-i-eleksyon na. Oo. Basketball court na may mga mukha nila, congressman, mga ganyan. Yun ba hindi matuturing na infrastructure investment? Mga multi-purpose gymnasium. Mga multi-purpose halls. Mga waiting shed, mga ganyan. Yung paborito na lang mga infrastructure eh. Ano ang potential na bagong pagkukunan ng pork this year? Sa isang budget na tinawag mo ay reactive, reactionary. Baka iba isipin ng mga ano dyan. Reactionaryo, reactive at populist. Pero itong seemingly innocent sounding local government support fund supposedly. Yeah. Yes. Sa tingin ko, sa tagal ko na nag-a-analyze ng national budget, alam nyo, yung local government support fund, hindi siya halos pinapansin ng Kongreso. Pero last year, noong nangyari yung bicameral conference committee meeting para doon sa 2026 national budget, our budget this year, biglang nag-spike yung yung local government support fund. So, as very specific line item there. So local government support fund consists of 4 sub-funds. So, nandyan yung NTFL-CAC,
Malaki rin siya pala, ha? Malaki rin siya, 10 billion din siya. Meron yung financial assistance to local government units, which is 38 billion pesos in the 2026. And you'd be surprised, in the 2027 budget, it's also 38 billion pesos. If you look at the figures, they are the exact same figures you'll find in the 2026 GAA, down to the 1,000. Wala nakapansin nun? Hindi ko alam kung meron na, pero ako isa siya sa mga una kong nakita. So yan yung At kaduda-duda siya kasi correct. lump sum siya, hindi siya itemized. Yes. Number one, kaduda-duda siya kasi it's a lump sum. Number two is, well, in any kind of budgeting, would you arrive at the exact same amount for 1 year at sa susunod na taon kung meron kang objective na parameters na ginamit para mag-compute ng funding requirement mo? Di ba hindi? Kung halimbawa sa bahay, sinabi mo, 12,000 pesos yung kailangan ko para sa household na to. Pero sa susunod na taon, pag nag-budget ka, dahil alam mong tumaas ang presyo ng bilihin, 12,000 rin ba ilalagay mo doon? Most likely hindi, di ba? So it's the same with our budget. So that specific line item, the financial assistance to local government units, I think this is where portion of the pork went. So hindi na siya maghihintay pagdating ng bicameral conference committee bago maipasok. It looks like nandiyan na siya sa National Expenditure Program for 2027. Isa siyang lump sum, wala siyang listahan. Ang sistema ng pag-release at pag-approve ay discretionary. So, meaning, pag napasa yung budget, tapos i-implement na siya ng executive branch, ang mangyayari dyan, magre-request yung mga local government units sa DBM, i-evaluate, i-approve. Pero hindi malinaw, ano ba talagang metric yan? Paano yan kumakabit? Again, balikan natin yung strategic priorities. Kasi hindi ko sinasabing hindi kailangan ng suporta ng LGUs. Of course, they need different types of capacity building, Hiwalay pa to sa support. era nila, ha? Hiwalay Pa pa, sa era. yes. This is over and on top of the era. And this is over and on top of all the local infrastructure projects that's already in the DPWH budget. So hindi nila pwede sabihin na, ito ay para sa mga mga tulay, mga building, kasi kung sabi ni dating si Professor Chelo Magno, dapat nasa development plan Yes. yan ng recipient LGU. Correct. Oo. So dapat magmamatch. Correct. So ito ba ay may panahon pa ba na mapitik ito at masiyasat at magkaroon ng transparency kung saan gagamitin? Yes, meron pa. Kasi kauumpisa lang ng budget legislation. Pero ang critical dyan, para mapansin siya at mapakinggan ng legislators, is for them to open up spaces for participation. So last year, sabi nila, they became more transparent kasi ni-live stream yung bicameral Yan. conference committee. Okay, fine, nag-live stream tayo. Nag-participate daw yung mga CSOs, binuksan yung yung House of Representatives, and then yung sa Senate nag-dialogue din with then Committee on Finance Chair Win Gatchalian. This year sinusubukan ulit yon ng civil society na gawin, pero unfortunately at this point in time, what I'm hearing from them is, number one, they were not invited to the submission of the budget. Number two, the hearings already started pero wala pa rin daw invitation sa civil society na mag-participate. So, importante yon because kung wala yung civil society dun sa proseso na yon, mahirap ma-pressure na ayusin yung allocations. Kung sila lang ulit yung involved doon sa proseso ng pagde-decide saan dapat mapunta yung funds. Sabi mo dapat may ma-establish na mga mechanisms for public participation. Yes. Pero ang involvement sa buong proseso ay hindi lang yung simpleng pag-submit at yung pag-discuss, kundi yung ultimong pagpaplano. Yes. Gaano kahirap o gaano kadali kaya yun? Actually, yun yung ideal participatory budgeting processes na nagsisimula dun pa lang sa pagpaplano ng mga bagay na ipapasok doon sa national budget. So, dapat kung sa national level, since national budget ang pinag-uusapan natin, so dapat
among the different agencies, meron silang mechanism to invite civil society organizations to shape the budget. One example I would give na active talaga dito sa participatory approach for budgeting na ito is the Move as One Coalition. So they're trying to influence transportation policy and spending such that hindi lang focused sa rail yung expenditures ng DOTR, kundi yung tinatawag nating active transport. So papatayo ka ng mga maaayos na walkways, covered dapat yung mga walkways na yon, may mga titino na bike lane. So sila, ginagawa nila yon bago pa man magsimula yung pagsasubmit ng DOTR sa DBM. And then they follow through the process hanggang maisubmit sa DBM down to budget legislation, both houses of Congress, until mapasa yung budget. So ideally, lahat ng sektor ng lipunan, dapat ganun yung nangyayari. Kaya lang ang tanong, willing ba yung government? Because of course, if government opens up spaces for participation, it is an invitation to question power and decision-making over the budget. Sa nakikita natin sa administration na ito, and even in, especially in the House of Representatives, ayaw nila na may ganong counterpoint dun sa pagdedesisyon nila. Because the tendency has always been to fund their pet projects. Kasi ito yung magpapapanalo sa kanila sa mga susunod na cycles ng election. Tandaan natin, ito'y huling taon na lang, huling budget year ng BBM administration. Correct, at election, papunta pa sa isang election year. Correct. Meron siyang malaking problema na paano masasatisfy yung both sides. Correct. Pero bilang mga representante ng tao, dapat, di ba, sa states, tinatawagan nila yung mga congressman nila. Kung may gusto sila sabihin, may galit sila, yun ang trabaho talaga ng kinatawan. Ano? Siguro, dapat, kasi pera ng tao yun, karapatan natin tingnan yan. At hindi sila dapat hashtag suplado-suplada sa ganito mga pagkakataon kasi, okay, sinabi mo ang participation ay from planning, deliberations, plenary, hanggang implementation dapat bantayan. Kasi hindi ba porque nag-usap hanggang BICAM, wala na rin small committee, pero naniniwala ka ba rin? Yun yung tinatawag nilang BARC, di ba? Nakalimutan ko kung ano yung acronym na yun. But that's essentially the small committee. Iniba lang nila yung tawag. Sabi ko nga, you can call BARC a reform if you let civil society in that process. But the fact that it's still a small committee, it's still you guys calling yourselves the BARC and talking amongst yourselves only, paano siya naging reform? Para magtiwala kayo sa amin. Ilang tao lang yun? 4, di ba? Okay. Tayo lang ba may ganyang sistema sa buong mundo? O anong mga bansa ang talagang transparent I'm sure pinag-aralan mo to. Yung mga budget planning nila, at yung transparency mechanisms, ano mga bansa yung may ganyan? Na publiko talagang malaya sila para kalkalin. Actually, sa totoo lang, kung transparency lang ang pag-uusapan natin, mataas ang level ng transparency ng Pilipinas. It's just that it's not translating into accountable and impactful budget processes and results. Pero, ano bang countries? Wala akong maalalang specific country at the moment pero ang masasabi ko ay nakakabit rin kasi ito dun sa problema natin na meron tayong weak party system. Sa ibang mga bansa kasi, the budgeting system has integrity, the figures are credible because they have a strong party system. So pag pinag-uusapan yung budget, hindi siya dun sa level na, ano yung makukuha ko? Paano ako kikita dito? Paano ako mananalo sa susunod na election? Yung sa kanila, dahil ang mga representatives nila sa parliaments nila, may dala-dala silang sectoral or policy agenda, malakas yung yung usapan, yung negosasyon, yung kumbaga yung politika ng pagbabudget nakasentro doon sa yung pangangailangan ng sectoral constituents ko versus yung dito sa atin napaka-personalistic din, nakabase sa yan nga dapat election. Trabaho ng yung mga ang tawag dito mga party list, di ba? Isang bahagi rin ng nila yan. Ay nako. Parang nakakapanghina isipin sa pero sinabi mo rin na napakahina ng ating legislative oversight. Yes.
talaga, supposedly ang daming mekanismo na hindi pa ba sapat ang COA na ngayon. Yeah. Actually, pag sinabi kasi nating oversight, para mapataas yung level ng accountability in terms of how the budget was used, how public funds were spent, dalawa yung magkaakibat dyan. Una, yung tinatawag na Supreme Audit Institution, in our case, that's the Commission on Audit, at saka yung legislature. So, meron dapat legislative oversight. So, ang trabaho dapat ng legislature, sa totoo lang, hindi yung mag-identify ng projects para sa kanya-kanyang distrito. Their job is to ask the executive branch, the implementing agencies of the executive branch, paano ninyo ginastos ang pera? Paano ninyo in-implement yung mga project na to? Balikan natin yung nung nag-budget hearing tayo. Sabi ninyo, ito yung amount na hihingi ninyo, ito yung targets ninyo. Ano ngayon na na-accomplish ninyo? Yun yung role ng legislature. Bukod doon, dapat din kapag di ba yung COA nagre-release ng annual audit report, dapat trabaho ng legislature tingnan ano yung sinabi ng COA para nagawa. Double checking. Double check, di ba? Tatanungin niyo dapat yung mga ahensya na nagawa niyo ba yung mga sinasabing recommendations ng COA? Pero hindi ba tinatanong naman yan tuwing nagkakaroon ng submission ng mga budgets sa Congress every year? Yes. Parang nire-review yung mga anak last year. Pero depende kung friend nila yung Correct. kung kakampi nila, kung hindi. Yes. Tsaka depende kung may political agenda. So, in that sense, it's a very ad hoc process. Hindi siya yung systematic, kagaya sa ibang bansa. Kasi meron silang tinatawag na Public Accounts Committee. I believe meron namang Public Accounts Committee sa House of Representatives, except that it's understaffed. Pero the Public Accounts Committee is supposed to scrutinize ano yung nilalaman ng mga audit reports, na-comply ba ng mga government agencies, yung mga sinasabi ng COA na dapat ayusin, dapat i-reconcile, kung meron mga kailangan i-reconcile na mga records of transactions, yung mga ganong klaseng bagay. Okay. So, ito ay maaari namang silipin, di ba, sa websites Yes. ng DBM. Yes. At magugulat kayo, mga font nila, typewritten. Ano tawag doon? Courier ba yun? Sabi Yung NEP, di ba? Di ba? Courier pa, ang galing, oh. Parang siguro yung feel nung, parang may urgency na parang numero talaga ito at hindi siya kinomputer. If you had the power to delete 100 billion from this NEP without harming essential public services, where would you start looking actually? Ako, I would start looking at, you mean yung yung i-delete ko? I-delete na lang natin yung 150 billion na basic infra na talaga naman pork barrel talaga yan ng legislators na it's so hard right now to identify alin-aling mga proyekto yung para sa mga congressional districts. Kasi even the disaggregation of the budget has been used against us. Dati, di ba, gusto natin na naka-disaggregate para may transparency. Sorry, ano yung ibig sabihin? Disaggregate? Disaggregate, ibig sabihin naka-detalye, naka-breakdown. Okay. Was that so hard? Di ba? Parang yun dapat yung ginagawa para may transparency. Pero ngayon sa sobrang dami, tens of thousands of projects, ang hirap mo nang i-attribute sino ang proponent, sino yung sinong distrito ang makikinabang. Ang hirap. Ilang sobrang pages dami. yung budget? 700 plus ba? It's more than. More Kasi than. actually, tinignan ko yung main DPWH budget pa lang without the details, It's already 100 pages. Isang department. Sa department pa lang. Oo, isang At hindi mo department pa, of course, it's impossible to sift through. Yes. Baka ganun ang ginagawa nila deliberately, talagang Yes. ino-obfuscate nila para Yes. mawalan ka ng kaluluwa. Oo. Yeah. Sa tingin mo ba, marami pa ring mga workarounds, mga mekanismo na nakakahuthot ng pera itong mga taong to na hindi natin alam? Hindi pa natin na-discover. Yes. So dahil hindi na pwede yung unprogrammed Kaya mga appropriations, ganyan. that was their scheme for more than 3 years, 4 years. Kasi nagsimula yan last budget ng Duterte administration. But to be fair, it was
it was not as huge as it was in this administration. So dahil ngayon, constrained sila dahil may Supreme Court cases, maingay ang civil society about it, nalaman ng civil society yung tungkol sa PhilHealth, tapos sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, ibalik nyo yung pera. So hirap sila ngayon. And that's why I think they're shifting it to the local government support fund. The problem is, hindi nila kayang gawin yung level ng ginawa nila dun sa unprogrammed appropriations kasi hundreds of billions yun eh. So dito, I think para ma-maximize yung DPWH, hindi masyadong nagmumukhang bumubukol, may konti doon sa local government support fund. And it's favorable for them kasi kung sa DPWH, ang mapopondohan lang ay infrastructure projects, dito sa kabila, kahit ano more ayuda o more multipurpose halls. Ang natutuhan natin sa DPWH, hindi porke naka-itemize sa mga yan ay walang sabit. Yes. Kasi sa totoo lang, marami pa ring ninja moves ang pwedeng gawin Yes. kahit nandun na. Pero yung live streaming ba, gaano ka-helpful siya at least? Well, yung live streaming, helpful naman siya in terms of ensuring na may konting kredibilidad naman. 'Di ba? Hindi ako ganun ka-hopeful. May kredibilidad kahit papaano yung proseso ng legislation kasi ang pinanggagalingan nating konteksto yung talagang wala ng public trust dahil sa sobrang abuse at pagmanggal nila ng budget. Not just 1 year, not just 2 years, 4 years. They've been doing it and na-discover lang dahil lang ng flood control. So yun yung pinanggagalingan natin na konteksto. So I think kahit papano, it can constrain. But do I think that's enough? Of course, it's not enough. Kasi pagkatapos niyan, i-implement pa yung budget eh. Saan ba nangyayari yung maraming corruption na ghost project? Doon siya sa phase na tinatawag na budget execution. Once the budget Ito rin ba yung implementation? Yes, yan na yung implementation. So once the budget is enacted as a law, i-release ng DBM yung mga pondo sa iba-ibang agencies, and doon na yung implementation. O, di ba, ang dami pa rin nangyayari pagdating sa procurement, collusion, di ba, kung sino yung mananalo na bidder. Pagdating sa implementation, hindi sa sobrang dami ng projects makakapag-monitor ba tayong lahat ng bawat isa nationwide? Tsaka ilang departments yan? Correct. Malay mo, hindi natin alam. May mga department na kala mo wala lang, pero doon pala nafa-funnel yung ano. Correct. I'm sure maraming ganyan. Correct. So, dalawa na tutuhan ko dito sa isa, no? Una, parang, it's not about the size, like most things, but it's in the way you use it. Yes. I mean, the budget, Yes. of course, no? Yes. Pangalawa, ang national budget pala ay parang, it's like God. It's everywhere and nowhere at the same time. Yeah. No? Oo. Parang, imposible may isang responsable dito. Kasi parang, siguro sa isang bahagi lang, pero Yeah. control niya lang yung isang bahagi na kaya niyang tabasan. Pero abstraktong konsepto siya na, Oo. for some reason, naaabuso ng iba at nakakabili sila ng mga Hermes, mga jet, Correct. at iba pang mga... Pwede tayo pala magkwentuhan hanggang alas 10, ano? Pero maraming salamat sa iyong oras. Thank you very much. Salamat rin, salamat. Okay, sa mga nais sumali sa inyong, paano ko ba sabihin to? Hobby. Sa inyong advocacy, Yes, advocacy. sa mga gustong tumulong, kailangan ba una, magaling ba kami dapat sa math, economics, accounting, etc. para halimbawa, Para magbantay na. Hindi naman. Actually, for people who are interested in learning about the budget and pagbabantay, I would encourage you guys to join the People's Budget Coalition. yan, People's Budget Coalition. Oo, kasi- May Facebook page kayo? Yes, website? may Facebook page ang People's Budget Coalition. So it's a coalition of many different civil society organizations. Sectoral sila, yung iba, budget talaga ang advocacy. Pero nagsasama-sama kasi nga nakikita namin pare-pareho na ang daming kailangan bantayan at hindi pa pwedeng isang tao, isang organization lang ang magbabantay doon sa budget. Hindi kailangang magaling ka sa math.
Ang kailangan lang actually is dala-dala mo, bit-bit mo yung advocacy, Akala ko yung galit. Galit. Pwede rin, better actually, para matingnan mo kung ano yung para doon sa sector mo, ano yung funding para sa policy advocacy mo. Kasi like I always say, marami tayong magagandang policies, maraming magagandang plano, pero the real test of whether those things can get implemented is if they're in the budget. If you Correct. don't see them in the budget, there's no way they're going to get implemented. Put your money where your Yes. mouth is. Although it's not really hygienic. Pag biniligtad mo. Maraming salamat si Salamat. Saiza Nadine Salamat. Suzara, mabuhay ka. Hindi lahat ng pakikibaka ay ginagawa sa kalsada. Minsan, unsexy things like the budget. Yeah.